Lumabas na may ghost project din sa mga health center. Naungkat yan sa pagdinig ng Senado sa budget ng Health Department. May pasilidad din ang kagawaran na nakakontrata sa kumpanya ng mga diskaya na hindi pa nagagamit kahit bayad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ultimo sa health centers, may mga nabayaran pero hindi natapos na proyekto. Yan ang ibinunyag ni Health Secretary Teddy Herbosa sa budget hearing ng Senado kanina. Nadiskubre yan ni Herbosa matapos tingnan ang mga kontraktor na ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa likod ng ghost flood control projects. Pinahanap ko rin yung mga kontraktor na present ni Presidente. Sabi ko, meron na bang ginawa? So may nadiskubre ako, isa na bayaran na, pero hindi completed. So meron din ako nakita. So there's a similar modus po na nakita po ninyo? I had to inspect. So and to be fair, this is over 10 years. This is over 10 years. Itong sinasabi kong nakita ko, 2020. Okay. Sa 2020 so you're saying ho na there was a facility na merong contractor na bayaran siyang kompleto pero wala pong nabuo na facility. Nabuo naman pero hindi tapos. Hindi tapos. Hindi tapos kaya hindi rin magamit, hindi rin mabigyan ng pero nabayaran. Yes, nabayaran. They're not allowed to walk away. There's no such thing. Do you think may collusion dito, kagaya ng DPWH, na ilan sa mga opisyal ninyo maaari sa regional level, provincial level, may collusion, may sabwatan dun sa kontraktor para sa paggawa ng mga projects na ito, Secretary? Yan po ang aking conclusion din. Kasi kung ang engineer na nag-inspect from our side, binigyan siya ng clean bill na completed, mababayaran siya. Kasi hindi naman mai-issue kung hindi bibigyan ng inspection na clearance. So, yun ang side ko na iimbestigahan ko. Bakit siya nabayaran kung hindi pa completed? Dapat yan progress billing po. Isa sa mga halos tapos na pero hindi pa rin magamit ang Mindanao Central Sanitarium sa Zamboanga na kinontrata ng Department of Health sa St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga diskaya. 98% complete pero naging idle po siya without certificate of final acceptance due to pending post-completion of punch list. So yun. Pero bayad na po ito, amounting to 133 million. Dagdag ni Senador Pia Cayetano, dalawang contractor ng DOH ay kabilang din sa top 15 contractors ng flood control projects, ang Legacy Construction at Royal Crown Monarch Construction and Supplies. Si Legacy in 2021 had a 107.5 million project and 15% completion pa lang as of now. This is for Southern Philippine Medical Center. 4 na taon na, 15% pa lang, Southern Philippine Medical Center. This is a very good hospital. Ang Royal Monarch naman, 3 proyekto ang inabandona dahil sa contract termination. Napakaliit lang naman, 3.6 million, 3 barangay health station. So kung ganun kaka-big time, I don't know kung pag-aabalahan nila yung 1.2 million, haka-haka ko lang, baka naman napasa na yan or subcontracted. Kasi 1.2 million, i-abandon pa. Tinitingnan pa ng DOH ang record nila sa mga proyektong ito. Sinisika pa naming makuha ang panig ng St. Gerard, Legacy at Royal Crown Monarch. Samantala, isiniwalat ni Senador Win Gatchalian na base sa COA report, may mga kontrata pa ang DOH na higit 11 billion pesos na hindi rin tapos. We don't get our value for money kasi nga, delayed. Sometimes, after makita mo yung delayed, when you try to fix it, mas mahal na uli kasi it's another different year na. Sama-sama nito for planning, lack of coordination, for execution, na ipit yung 11.5 billion. Tinanong naman ni Senate Health Committee Chair Senador Risa Ontiveros ang lumabas sa pagdinig ng Kamara kahapon kaugnay sa daang-daang health centers na ginastusan ng bilyon-bilyon pero hindi nagagamit. Paliwanag ng DOH, karaniwang problema ay hindi makapag-hire ang LGUs ng mga doktor, nurse at midwives. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.